Oo, si Dio talaga ang foundation namin. Hindi naman siguro kami sisikat kung hindi siya talagang magaling at magandang lalaki. Di ba, pare? Tapos po nabalitaan ko po na siya po pala yung sumulat halos ng mga kanta niyo. Sayang po, hindi ko man lang po narinig. Si Pops din kasi hindi po tinuturo sa akin. Pero, sa tingin ko po, hindi pa po huli ang lahat. Anak, ano mo, mabuti pa, itago na muna natin to kasi baka mabagsak mo, masira, magagalit pa yung Tito George mo sa'yo. Ano kung hindi? Dinala ko talaga para sa'yo yan. Marami pa ako niya sa bahay. Nak, papakita ko sa iyo mga litrato ng Tatay Perry mo. Magugustuhan mo. Halika. Meron pa po pala. Oo. Ang ganda talaga ng timing mo, pare. Sana hindi mo nalang dinala yung mga gamit na yan. Akala ko kasi matutuwa kang maalala natin yung nakaraan natin nung nagbabanda pa tayo. Pero ayoko nang alalahanin yung parte ng buhay ko na yan. Kinalimutan ko na yan. Ayaw mong balikan o ayaw mong makita ni Jenny para balikan niya ang pinanggalingan niya? In all fairness dito kay Tita Amelia, talagang pinaghahandaan niya ang journey niya to the afterlife. Wah, iba talaga pag mayaman. Kung ano-ano yung mga pinaghahandaan, samantalang ako. Eto, kayod para lang kumain at saka kayod din para lang sa mga matrikula ng aking mga anak. Bakit? Ang seryoso mo. Nice talking to me. Buti na lang napaayos na ni Lola tong resting place ni Daddy. Safe space ko kasi to eh. Safe space? Ano naman yun? Kapag may problema ako sa school, or kapag hindi kami okay ni Mommy, or kapag napaprustrate na ako sa mga nangyayari sa buhay ko, kay Daddy ako pumupunta. Sa kanya ako nagsusumbong. Siya lang yung nakakaalam ng lahat ng sikreto ko. Ng mga pinagdadaanan ko. Mga bagay na even Mom and Lola don't know. Si Daddy lang yung may alam. Dahil alam ko for sure, kapag nandito si Daddy, siya lang yung makakaintindi sa akin. But then all of a sudden, may kahati na pala ako. Kahati? Are you referring to me? Sinamahan na kaya kita dito, no? Gagawin mo pa akong kakompetensya mo? Kung gusto mo tong safe space na to, sa'yo na lahat to. Di naman ako anak ni Kuya Dio, ikaw lang. Sensya ka na pare kanina. Hindi ko kasi inisip yung mararamdaman mo kung sakaling makita ni Jenny yung litrato ni Dio. Alam mo, parang natakot lang ako kanina kasi parang bumalik sa akin ang lahat eh. Lalo na yung tungkol kay Dio. Kahit napatay na siya, karibal ko pa rin siya. Karibal ko na siya noon kay Minchi. Tapos ngayon naman, kay Jenny. Naiintindihan kita. Lalo na ngayon na alam na ni Jenny ang lahat. Yan ang nga iniisip ko, pare. Paano kung magtanong-tanong na tong si Jenny tungkol sa totoong tatay niya? Natatakot ako kasi baka magbago siya bigla. Kaya nga pinag-iigihan ko lalo yung pagiging tatay ko sa kanya. Ano ba naman kasi labang ko kay Dio. Natural lang sa bata ang maging curious tungkol sa totoo niyang ama. At wag na wag mong ipagkakait yun sa kanya. Pero ito ang tandaan mo. Mas malakas ang laban mo kay Dio kahit nabubuhay pa siya ngayon. Ikaw ang nagpalaki kay Jen at walang ibang nakapagbigay nun kundi ikaw.
Oh, anak, ba't kising ka pa? Papsi, may pinapakinggan lang po. Kayo po, bakit kasing pa po kayo? Inom lang sana ako ng tubig. Ako na po. Ako po kukuha. Upo lang po kayo dyan. Wait lang po.